Yun. Good evening everyone. Magandang gabi po sa inyo. Pasensya na wala pa tayong bagong upload na video, no? Pero next week, meron po tayong bagong i-upload. Promise yan. Sa ngayon, isa-share ko na lang muna sa inyo yung ginagawa ko. No, right at this moment, napapaligiran po tayo ng mga libro. And ito pong mga libro na to ay mga libro ko mula nung ako ay magkolehiyo hanggang sa ako po ay magtrabaho at up to now. Yung mga libro po na ito, iba-iba po yan, halo-halo. Meron tayong novels, merong mga essay, merong reference books, merong mga tungkol sa history, religion, politics, and arts. Actually, ito pong nahandito kulang pa to, yung iba nahan doon sa may cabinet nakatago. Nung nasa Malabon pa po ako, itong mga libro na to, yan ay nasa bookshelves na naka-display para kung gusto ko siyang basahin or kung gusto ko magbasa. Pero ngayon, hindi ko siya mailagay sa bookshelves kasi baka mamaya pakialaman niya si kalkalin niya at makasira. So, ang ginagawa ko po, nakatago siya dito sa Durabox. Dito, yan. Dito ko siya tinatago. And then yung iba nga, nandun sa cabinet. And then yung iba, nakalapag lang dito sa table para kapag gusto ko siyang basahin or ginagamit ko siya as reference, nandito lang siya sa table. Madali lang siyang abutin. Sa ngayon, ang ginagawa ko sa kanya ay chine-check ko yung inventory para malaman ko kung meron ba akong librong nawawala or kung meron akong libro na napunta kung saan, kung merong mga libro na nasa hiraman. Actually, hindi po ako nagpapahiram ng libro, pero may mga naipahiram akong libro this year. So, chine-check ko lang po siya kung kumpleto siya lahat. Meron akong listahan na nakasave dito sa computer kung saan dito ko nga na-check kung anong libro yung nawawala. Pero meron akong isa pa na gustong i-share sa inyo. Isa sa interest ko talaga ay yung maritime history. And sobrang fascinated ako sa kwento ng Titanic. Kaya yung ilan sa mga pinakaiingatan kong koleksyon ng mga libro na to ay yung 3 libro ko na may kinalaman sa Titanic. Papakita ko siya sa inyo. Una ay itong libro na Explore Titanic na nabili ko sa Malabon City Square sa book sale noong 2013. Actually, may nakasuksok dyan dito na CD. Yung CD na yon, naglalaman siya ng 3D tour ng Titanic kung saan kapag sinalpak mo siya sa computer, pwede mo makita yung 360 view ng mga parts ng Titanic. For example, yung first class, second class, at third class deck, yung boiler room, at yung iba't ibang mga parte na prominent sa Titanic. For example, yung grand staircase. So, ayan, makikita natin. May mga 3D illustration dito sa loob. Pati yung mga pictures during the time na kinoconstruct yung Titanic. Nakikita nyo, sobrang laki talaga niya. Ayan. Hindi ko na masyadong ipapakita sa inyo lahat, pero sa bandang gitna, meron siyang ganitong page. Na isang buong page yan, pinapakita yung kabuuan ng Titanic. Makikita nyo yung boiler room ng Titanic. Ito naman yung grand staircase. Diba dun sa pelikula, dito nakita si Jack at saka si Rose. By the way, si Jack at saka si Rose, lang sila, fictional lang sila, hindi sila totoong mga pasahero ng Titanic talaga. Ginamit lang na setting yung Titanic dun sa kanilang love story. Pero yung ibang mga karakter doon sa movie, totoong tao po sila, no? Kagaya nila Captain E.J. Smith, nila Benjamin Guggenheim, Miss Molly Brown, at yung mga musicians na tumutugtog habang lumulubog na yung barko, totoo po sila. So kapag inaral nyo yung history ng Titanic, malalaman nyo kung sino-sino dun yung mga totoong tao talaga. Next book ay ito pong Titanic, An Illustrated History. Ito, paborito ko to sa lahat, no? Kasi meron itong mga painting ni Ken Marshall. Malaki po ang ambag ni Ken Marshall dun sa pelikulang Titanic dahil majority ng mga paintings niya ay ginamit ni James Cameron na basis sa pag-recreate ng interior at exterior ng Titanic doon sa pelikula. So yan, painting ni Ken Marshall. Pero syempre may mga pictures din dito na kuha doon sa mismong barko. And mababasa nyo rin dito sa librong ito yung kwento ng ilan sa mga pasahero at mga crew ng barko na nakasama doon sa trahedya. So ito si Miss Molly Brown. Yan. So dito sa part na to ng libro, no, makikita nyo talaga kung gaano kalaking balita yung nangyaring trahedya sa Titanic noong 1912. So ito naman po yung larawan ng mga nakaligtas na sakay ng mga lifeboat na nasa gip ng Carpathia na siyang malapit na barkong rumisponde sa mga biktima ng trahedya.
Ito naman, isa to sa mga pinakakinatutuan kong libro kasi pop-up book to eh. No, tingnan natin yung laman. Yun, no, first page pa lang may pop-up na. So dito mayroon pang confirmation letter na nakalagay. So, dear Mr. Hamilton, second class, we have pleasure in handing your herewith pass from Southampton to New York for SS Titanic April 10th, and we trust you will have an enjoyable trip. Yours truly for James Scott and Co. I don't think legit yung content nitong confirmation letter na to kasi kung titingnan nyo, nakalagay dito, SS Titanic, ibig sabihin po ng SS ay sink ship. Eto trivia to, no? Bago mabuo yung Titanic, una munang nabuo yung Mauretania. Nung time na yon, may dalawang malaking shipping lines na naglalaban na bumabiyahe mula Europe papuntang Amerika. Yung Cunard, binuo nila yung RMS Mauretania bilang pinakamabilis na royal mailing ship na bumabiyahe mula sa Europe papuntang Amerika. So that time, alam ng White Star Line na hindi nila kayang ibit yung bilis ng Mauretania. So ang ginawa nila yung Titanic na pinakamalaki at pinaka-luxurious na barko noong panahong yon. No, kaya nga sabi nila dito, it's the ship of dreams. So sa mapa na nasa ibaba, makikita natin yung ruta na tinatahak ng mga barko o yung usual na tinatahak ng mga barkong bumabiyahe mula Europe papunta sa New York. So makikita natin mula sa Southampton, nagpunta sa Queenstown at bumiyahe papuntang New York. Pero nag-iba sila ng ruta kung saan napakarami palang iceberg dun sa lugar na yun. At dun nga lumubog yung Titanic. Ito maangas. Yun Diba? O ito, gusto nyo matutunan yung Morse code, makikita yan dito. Ayan yung mga equivalent na letters ng bawat Morse code, pati yung mga numbers. Tapos dito sa likod, pinapaliwanag kung ano yung pagkakaiba ng CQD at ng SOS nung time na yon, na ginagamit na distress signal ng mga barko sa karagatan. So ito ay, yan, yung Grand Staircase. So hanggang doon na lang po muna, tatapusin ko lang muna itong ginagawa ko. Pero kung interesado kayo sa history ng Titanic, comment down below, sabihin nyo para in the future gawa tayo ng content tungkol sa Titanic. Alright? Thank you!